kasi, sabi ko nga kanina, ito talaga ang tingnan ko. Ito yung medyo pinag-alala ko. Kasi ito yung nasimulan ko na napanood sa news. Hindi na. Na-cover to, di ba? Oo, ito. Yung yung mga tanong, ibinalik kasi muli. Tatandaan mo, nagkaroon ng sagupaan. Hindi ng sagupaan, syempre, interpellation, nagkaroon ng debate sa pagitan ni Senator Tulfo at saka si Senator Pia. Ilang bansa po sa Europe ang napuntahan ko, walang sumusuot po ng face mask. Kapag nagsuot ka po doon ng face mask, iisipin nila may sakit ka, may trangkaso ka, o may COVID ka. Iiwasan ka nila. Ang tanong, bakit sa Pilipinas hanggang ngayon, halos lahat ng Pilipino nagpe-face mask pa rin? Turn off po yan sa mga turista. Hindi po. Kaya mabuting clarify nyo na parang sinasabi nyo na Hindi po, ang sinasabi ko po, naka-turn off po. No, ang sinasabi ko po, naka-turn off po yun. Magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... At pinagsasalita naman po kayo. Hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the question. Okay, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung pag-iingay sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. Diba? Tama. Sa nangyari, parang kumbaga sa ano ba sa boxing, parang ang tawag doon? Ano man tawag dyan? Nag-rematch, oo. Nag-rematch, di ba? Ayan. So siguro, kasi at that time na salpukan nilang dalawa, medyo mga hindi nakasagot medyo si Senator Raffy Tulfo sa mga tanong ni Senator Pia. As his home address, Your Honor. Okay, Your Honor, what I am trying to explain is under Philippine law, there is a difference between domicile and residence. So in your standard employment contract, if a seafarer will indicate a particular address and it says domicile, then that is different from residence. If it says residence, then that is different from domicile. And I would insist that Philippine law would govern. So the obligation of government is affected if he will not be able to return the seafarer to the place of domicile because that is different, that could be very different from the place of residence. So it is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? Okay. I thought, Your Honor, my team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your Honor, it is the sponsor and I who will agree. No, I understand, Your Honor, but for the sake of brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo and Pero kailangan mo nagkakaintindihan tayo ng dalawa. Your Honor, na magkakaintindihan tayong dalawa, Your Honor. Bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Ano natin pinag-aawayan? Tingnan ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. What's the significance? What is the significance, Your Honor? What is the significance of domicile and place of residence? What's so important? Your Honor, your lawyer should be the one informing you what is the difference of domicile and residence. I've already been pointing out that there is a difference. If your team cannot... But Your Honor, like I said, under the MLC convention provision, domicile refers to the home address, and in the SEC, it's the same when the seafarer filled up his SEC form. Place of domicile there refers to his address. In the MLC and in the SEC, domicile means home address. Your Honor, I am simply informing the sponsor that under Philippine law, there is a difference between domicile I understand, Your Honor, and but residence. it is already understood under the MLC provision. Domicile means home address, and under the standard employment contract, which the seafarer signed, the word domicile refers to his home address. Okay, so I will ask His Honor a question. When the seafarer indicates a home address, yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kinoconsider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun dun? Yung point of hire is Manila. When you say domicile, yung po yung permanent address niya, Your Honor. As declared doon sa kanyang SEC. Kasi po doon sa SEC, idideklara mo yung iyong home address. At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Your Honor, I'm just putting on record that there are legal differences. Huwag po kayo magagalit. No, I'm not mad. May legal I'm not differences mad, Your Honor. po yun. Ayoko pong malito ang gobyerno at ang ating Well, yung mga gobyerno po, hindi seafarers. malito, I'm sure. Sir, there are legal differences. So if we do not clarify... Hindi naman natin pwede baguhin na dahil sa kagustuhan mo para ma-session suspended. At never na... I'm sorry? Kung saan siya babalik in case of repatriation, because we're talking here of repatriation. So therefore, like you mentioned and I've mentioned earlier, sa MLC Maritime Labor Code,
2006, never kasi na-mention doon yung word residence. Ito, they always use the term domicile in referring to the seafarer after he or she's been repatriated. So may point din po kayo dahil Philippine law ang pinailaw natin dito. That's why much better kung gagamit tayo ng word residence. I see your point. On the other hand, dito po kasi sa MLC, maging doon sa contract nitong seafarer sa SEC, sa standard employment contract, doon po sinusulat niya kung saan ang kanyang permanent domicile and never na-mention doon ang word residence. Kasi kung maglalagay tayo ng another word doon na wala po sa standard employment contract at wala po sa MLC, medyo magulo po yun, Mr. President, Your Honor. Well, Your Honor, magulo din po yun if under Philippine law, you do not provide for clarity if you mean domicile or residence. What do you mean, Your Honor? What is your intention? Up to what point will the Philippine government be responsible? Domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? The residence or the address given by the Okay, the domicile is same as the address given by the seafarer when he signed his contract doon po sa SEC Standard Employment Contract. Doon po nakalagay yung kanyang exact address under the word domicile. Ganon din po doon sa MLC, yung word domicile ang means na yun po yung kanyang place of residence. And again, I would like to put it on record na I see your point, Your Honor, na this is Philippine law we're talking about. Dapat under Philippine law, gamitin natin yung word residence. However, since wala naman po yung word residence, maging sa standard employment contract na pinirmahan ng ating seafarer and maging sa MLC, baka magkaroon ng konting confusion doon because two different, doon sa dalawa, domicile always been mentioned and never na-mention yung word na residence. Mr. President, Your Honor. Do I remember correctly that in the first part of His Honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile his what did His Honor say? Place of residence, place of permanent residence? What was the statement made? Asan mo? our deputation, the preparation. Doon sa prinsesa sabi niya kasi sa SEC, nakalagay ng domicile. Meron tayong token na. Saan din sa SEC to? Okay. Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, doon sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. Yun po yung nakaspecify doon sa SEC. Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say? Permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence. Diba? So siguro sinabi niya, I shall return. Mga tanong ni Senator Pia. Diba? So siguro sinabi niya, I shall return with vengeance. Parang gano'n, diba? Eh, syempre, credibility to, partner. Diba? Credibility to. Diba? Kailangan niyang i-prove yung sarili niya na tama siya. Kasi, remember dun sa, hindi pala, pangatlo na pala to, partner. Yung una pala lang sagupaan, yung tungkol sa budget hearing. Na nandoon si si VP. Vice Ayan, President DepEd, Sara. Secretary. Ang budget hearing is about DepEd. Yes. Kasi pinag-usapan nila doon yung tungkol sa contributions ng PTA. Correct. Okay? Tapos ang pangalawa nila sa gupaan is, ano pa ba? Ayun! Yung nagkaroon ng plenary session, interpellation na. Pangatlo yung kanina. Okay. Pangatlo yung kanina. Hindi talaga, hindi sumusuko, di ba? Senator Rafi Tulfo. Okay. So, handa si Senator Rafi Tulfo sa kanyang mga batas. Bata. Na halos hindi pa tayo sinisilang. Partner. Put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisya ng pangongolekta to PTA, gumawa na po ako ng batas. Now, I don't have to dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206 noong 1965 na enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise
from elementary schools sa public schools. Except for Red Cross, practice is different from what the law says. Di ba? Sabi niya kasi, di ba? At the time kasi na nagkaroon ng hearing sa DepEd, Oo. ang pinupush talaga ni Senator Raffy Tulfo, ayaw niya magkaroon ng contributions Yung ang mga mga magulang. PTA, Tungkol oo. doon sa, pag nagkakaroon kasi ng contributions yung PTA. PTA, oo. Di ba? Kasi yung sa PTA, kasi mga parents to eh. Correct, Yung samahan mga nila. parents, sila yung nagdi-decide. Pwede ba pagandahin natin itong school, lagyan natin ng mga halaman. Pinturahan natin. Mainit ang kwarto ni ganyan. Duritan ng ventilador. Correct. Ganun, di ba? Ganun. So, ayaw niya yun. Kasi maraming dumulog sa RTIA, sa Wanted sa radyo na yun ang nirereklamo. Naku, partner, kung makikita mo yung kaninang hearing, tawag yun, plenary session, sa hearing kanina, ay naglabas, alam mo yung papel dati, di ba pag nanonood ka ng movie, si Santa Claus, ang haba ng listahan. Ay, oo. Ng mga regaluhan. Oo, ano yung mga wish mo, kasi yung mga good boys, saka yung mga naughty boys na hindi bibigyan. Pinakita niya talaga kasi medyo nagkakasagupa pa rin sila sa idea kanina, partner. Pinakita niya talaga yung haba, partner, ng mga nagre-reklamo. Ba, dami ha. Oh. Ito. At the time, mapapansin mo, medyo, for me ha, yung demeanor ni Senator Raffy Tulfo, medyo, a little bit, napipikon na siya. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the These are issue, the I don't These think are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Kasi di niya makuha yung gusto niya eh. Okay? Sabi niya, okay. At that time, ito kasi pinagmulan ito partner. At the time na nagkaroon ng hearing, sa budget hearing ang DepEd, yun pa rin yung issue niya tungkol sa PTA. Issue ng RTIA na dinala sa Senado. Ang problema ko, ang issue ko lang po kasi, for so many years po, sa programa ko sa Wanted sa radyo, palagi po ako nakakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante sa elementary at high school na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, factory worker, na sila po ay naobliga mag-contribute na required ng eskwelahan through PTA. Issue yun eh, galing sa RTIA yun. Sabi, ang pangako niya sa kanya daw kasi, pangako niya dito, nagagawa niya ng paraan, dapat matapos to. Diba? So, using his powers, dinala niya yun sa Senado. Admitted naman si Senator Raffy Tulfo dito eh. Diba? Na kapag hindi niya ma-solve sa RTIA or sa Wanted sa radyo, dinadala niya sa Senado. Diba? So, ang maganda nga daw is, being a senator, mas madali niya ng tawagan yung mga tao. Yung mga napapanood nyo sa hearing na kung paano ko makipagbakbakan, bunong braso, doon, yan ay resulta ng mga years of experience ko dito sa Wanted sa radyo. Yung mga complaints ng mga tao pupunta sa akin, inipon ko yan, and then dinadala ko yan sa Senado. At yung mga years na hindi ko kayang aksyonan, permanent solution, I cannot give. Kasi dito, nakakapagbigay tayo ng solusyon, pero band-aid solution lamang yun. So sa Senado, I'm trying to give a permanent solution through legislation. And in a lot of times, ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, nung ako yung regular simple broadcaster lamang, kuminsan binabagsakan pa ako ng telepono ng mga iba't ibang departamento natin pamahalaan. Mabagal silang kumilos. Although kumikilos pa rin sila, hindi katulad ngayon na mabilis knowing na isang senador ang tumatawag sa kanila. Diba na? Pwede niyang utusan. Naku. So, good thing. At yun ang gusto ng mga followers, ng mga tao sa kanya na mabilis yung aksyon. Kasi nga, mas nag-level up na daw yung kanyang pagbibigay ng public service. Because, senador na siya. Sa Isang tawag lang. Senado na eh. Oo.
Hello! Oh, gawin mo to. O kung hindi, ang hina mo. Oh, senador yun eh. Di ba? Oh. Diba? So talaga nag-level up. Mm. Diba? Ang powers ni Senator Raffy Tulfo. Aha. Okay? No questions asked dyan. Mm-mm. Diba? Now, sabi niya ngayon kanina, kailangan, wala nang contributions. Ang sabi ngayon ni Vicky Sara, Oo. ang magagawa niyo po tungkol dyan is gumawa ng batas. Makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, Okay. At the time. So medyo, ano yon, parang, kumbaga sabi ko, boxing, medyo na-knock out ng konti. Konti, di ba? Kasi para bang, wag yung dalhin dito, parang ang dating is ganito. Yung problema ng iba, hindi naman ito masusolusyonan basta-basta. So kung gusto niyo masolusyonan to, gumawa kayo ng batas, being a senator. Okay. Okay? So, now, siguro nag-research. Ba? Oo. Oh, yeah, ready ako dito. Ready ako dito. Ready siya. At, nakakuha siya ng batas tungkol sa prohibition ng wala na dapat contribution yung mga estudyante. Okay? Ang una niyang nakuhang batas, partner, na hindi ka pa pinapanganak, ay RA 4206. Ano yan? Na may Attorney taong Claire? 1965. Uy! Grabe nga, 1965. 1965, hindi pa si Apo Marcos presidente Ang niyan. presidente. Hindi pa, di ba? So, ito kasi, sinasabi sa RA 4206, discuss na natin kasi Para alam natin yan, Attorney Claire. Yes. Yung RA 4206, June 19, ako, birthday pa ni Rizal. June 19, 1965, sinasabi dito, the collection, okay, ito yung title para maliwanag, title pala, maliwanag na An act prohibiting the collection of contributions from school children of public, primary, and intermediate schools. So hanggang elementary. Okay? So, sabi ngayon dito, sa section 1, the collection of contributions for the Red Cross, anti-tuberculosis, parent-teacher associations, school athletic meets, medical and dental services, or for any other project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children of public school, of public primary and intermediate schools is hereby prohibited. Okay? Provided, however, that this prohibition shall not cover membership drives of the Red Cross. So, ito yung nakita na batas ni Senator Raffy sa camera ko. Okay, Attorney. Okay? Managa? Okay. Kita. Ito, na-amend. Na-amend ito. Nako, partner, alam mo, sumusunod ka na kay paring Rod. Partner Rod. Actually, Attorney Claire, oo. Oo. Parang kumakalat. Ito na-amend, partner. Ng RA 5546 1969. Oh, Paano ba tayo? Wait. Mali. Yan, kita, Attorney Claire. Okay. June 21, 1969. Okay, liwanag. Ang title niya, An Act to Further Amend. So, in-amend. Nawala na si 4206, na-amend na to. Amend Republic Act number 4206, entitled An Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary, Intermediate, and High School. Ay, bakit? Ito high schools na, partner. Kanina kasi, intermediate schools na. So, hanggang elementary. Oo. Dito, Republic Act 5546, June 21, 1969. High school na. Ay, tama na high school. Actually, hindi lang high school dito, may college pa nga. Basahin natin, Yung section 1, sabi, binanggit na rin dito yung ticket. The sale of tickets
and or the collection of contributions in any form. Hindi na binanggit si PTA eh. For whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students and teachers of the public and private schools, colleges, and universities is hereby prohibited. Provided, however, that this prohibition shall not cover membership fees of school children and students from the Red Cross, Girl Scouts of the Philippines, Boy Scouts, and Boy Scouts of the Philippines. Diba? Provided, finally, that this prohibition shall not cover the contributions of parents and other donors for the support of Barrio High School. So, aliwanag. Hindi pwedeng kumolekta sa mga estudyante Okay. at sa mga school children, students, and teachers. Maliwanag to, partner. Yun. So, dito, walang nakalagay na bawal mag-voluntary contributions ang parent. Okay. Ano ibig sabihin Okay. ni Claire? Ito kasi, nagkaroon kasi ng discussion dito. Sabi ni Senator Pia Cayetano, tama naman, kasi ang DepEd ngayon, even before, hindi sila nangongolekta sa estudyante. Hindi talaga. Pag estudyante. Siguro baon ko, may baon ako 10 piso mangongolekta. Kasi partner, naabutan mo ba nung bata tayo? Bata pa naman tayo, Tayo. Hindi, yung elementary days natin. Elementary, Ngayon kasi baka wala na eh. Yung elementary days natin, partner, natatanda mo, parang may binibenta sa atin na, di ko alam kung ticket ba yun o stamp, Meron, may mga ganon. na anti-tuberculosis. The four Actually. purposes ng anti-tuberculosis. Girl Scout. Meron din sa Girl Scout. Oo, di ba? So, alam ko may binibenta yun, pero yun, hindi galing sa nanay at tatay ko. Minsan galing yun sa bulsa lang natin kasi mura lang siya. Oo. Parang 50 centimos, 25. Wow, may 25 pa talaga. Piso. Talaga? Hindi naman gagaling sa parents. Tingin ko, partner, because this is 1969. Tingin ko 1969 to, partner. Yun yung pinatutungkulan noon about sa mga ticket. Kasi meron pa nga dito, prohibition sale of tickets. Di ba? Kasi minsan may mga paraffle, binibenta, pero mura lang. For the church, may ganun eh. Sa school. Diba? Ang nagtataka ako dito, partner, nilagay kasi na provided finally that this prohibition shall not cover the contributions of parents and other donors for the support of barrio high schools. Kung may barrio high schools pa ba ngayon? This is 1969. Wala na. Oo. Partner, kasi ang definition ng barrio high school according to RA 6054. August 4, 1969 pa rin. Okay? Ang definition niya is, the term barrio high school shall apply to high schools established in the barrios of the Philippines. Barrios, Naku. So, noong 1969, parang konti pa yung city, di ba? Oo, that time, 1969 Bakit Oo. Di ba? Yun eh. Di ba? Teka lang. Kung meron namang pinanganak dito na mas earlier, ano ba before, di ba parang siguro Metro Manila lang ang major city, di ba? Konti pa. Baguio City, of course, di ba? May city na. Pero karaniwan is barrio. Barrio. Diba? Established in the barrios of the Philippines except those opened and maintained by the Bureau of Public Schools. So, hinahanap ko, ano ba yung Bureau of Public Schools? The Bureau of Vocational Education, the private high schools under the Bureau of Private Schools, and laboratory high schools of state universities and colleges. So, dito, sabi sa 5546, pwedeng mag-donate, voluntary, walang prohibition, yung mga parents. Okay. Para supportahan yung barrio high schools. Diba? So, ano yung mga schools before na pwede magbigay ng donation? So, in other words, hindi totally bawal. Mag-contribute yung parents. Support the barrio high schools. Pero parang wala ng barrio high schools ngayon.
Wala na, national high school Oh. lahat ngayon eh. Mm. Oh, 'di ba? Ngayon, since mukhang hindi na ito applicable sa atin, 'di ba? Hindi na siya applicable. Hindi pa rin mawawala na may pwede mag-contribute para sa Barrio High School. Pero sinabi nga ni VP ni Senator Pia, hindi naman ito nilalabag ng DepEd. Mhm. Kasi yung mga department circular nila or memorandum nila, sinasabi na bawal ask ng contribution Mm-mm. from the students. Then I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yun. Bawal. But- So kung bawal po, bakit po Correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa Mr. mga hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that sorry, we are- Aha. 'Di ba? Kaya lang, ayan, pumasok ngayon si Senator Coco. Sabi niya, Mm. kung hihingi ka naman ng contribution sa mga bata, nanggagaling din naman niya sa magulang. O, syempre, mga magulang ang ano. Kasi wala pa silang pera. Bayad eh, oo. Especially elementary. Good sponsor mentioned statutory construction, which I used to teach in law school. We have to harmonize, and I'm thankful for the discussion. At least we brought out the RA 5546, and then Article 77 of the Child and Youth Welfare Code. Kung makikita po natin, yung RA, bawal mangolekta sa bata. Okay. Actually, sino kinokolektahan mo kung nangongolekta ka sa bata of elementary school age? Hindi ba magulang din? So if you look at the spirit of the law, bawal mangolekta sa bata at sa kanyang magulang. Ang proviso sa dulo, kung out of the goodness of the heart of the parent, willingly, without any prompting or solicitation, magdodonate siya sa school, hindi bawal yun. So dito, aminado si Senator Coco Pimentel na kung ito ay voluntaryo at donasyon, hindi naman ito bawal. So ano ang gustong ipagbawal ni Senator Raffy Tulfo rito? Maliwanag naman na sinabi ni Senator Coco na ang donasyon na galing sa puso at voluntaryo ay hindi bawal. Okay. And then, if you look at Article 77, shall organize the PTA, in-enumerate ngayon yung purpose ng PTA. Wala po dun because it should solicit funds to financially help the school. Wala rin po dun sa Article 77 yun. So if we harmonize the two provisions, not only looking at the letter, but also looking at the spirit, I would tend to agree with the point of our interpellator, Senator Tulfo, na bawal. And if there is a department order na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents, let's review this department order because in my humble opinion, it violates the law, Mr. President. Ito, hindi na paghandaan ni Senator Coco Pimentel. Nagsalita siya, pero hindi kumpleto yung kanyang facts. Hindi niya alam na mayroon ng Supreme Court decision patungkol sa department order na ito ng DepEd. At sinasabi na ang mga contributions, reasonable contributions ng PTA ay hindi unconstitutional. Pag-uusapan natin yan sa susunod nating video. Wala pang ano. Pero
Partner, ang elementary ngayon, ang laki ng ibang babaon, 100 pesos. Hindi na ganun kaliit. Hindi ganun kaliit. Tayo dati, ano lang, 5 piso, 10 piso lang, di ba? Piso, 2 piso. Di ba? So, partner, ang sa akin, sana lang, bago nagsalita, si Senator Coco, tinignan niya muna yung batas na to, 1969. Kasi, at that time, hindi naman din nagko-contribute yung mga magulang. Normally, ang hiningi lang dito, mga ticket-ticket lang. Oo, all the time. Oo, kasi bata rin naman ako before, meron talagang binibenta. Oo, pero mga mura. ticket-ticket. Oo, mura. Diba? Ang pinag-uusapan kasi sa PTA partner, malaki ang contribution. Hindi pang ticket-ticket lang. Diba? So, very clear, dun sa batas, hindi pwedeng humingi ng contribution or magkolekta from school children, students, and teachers of public and private schools. So, maliwanag, partner. Tama, for me. Mr. President, first of all, may I request that that list is Yes, submitted I'll be so more than that happy to we give it can to you. give it to DepEd kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante, talaga kung iimbestigahan nila. So tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata, hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Sinabi dito na hindi pwedeng kumulekta sa estudyante. Okay. Diba? So, hindi naman ito nilalabag ng DepEd. Pero, ang sabi kasi ni Senator Raffy Tulfo, hindi siya titigil hanggat hindi nagsasabi ang DepEd, nagagawa sila ng circular na ipapahinto nila yung contributions ng PTA. Diba? Kung iisipin mo, partner, ako, ito lang analysis ko, mga kayubi, ha. Iba kasi yung contributions, mas malaki yung contributions pag PTA. Kasi parents to eh. Iba yung mga pan-ticket-ticket lang na binibenta sa estudyante na pwedeng galing sa baon lang. Yun, bawal. Di pwede. Very clear yan. Pero, para panghimasukan ng DepEd, sa akin lang, partner, para panghimasukan ng DepEd through a circular, kung ano ang naisin na isang asosasyon, kinikitil mo yung freedom nun. Diba? Kasi it's an association. Ibig mo sabihin, can we not decide on our own? Kasi circular kayo na hindi kami pwede mag-donate sa ikagaganda ng school. Gusto natin ito eh. Pero maliwanag din naman sa mga batas na ito na hindi pinagbabawala ng PTA na magkaroon o magbigay ng donasyon at maikontribute ito sa ikagaganda ng school. Sabi nga, expressio unius est exclusio alterius. When one or more things of a class are expressly mentioned, others of the same class are excluded. So, kapag hindi nabanggit doon sa batas ang anumang grupo tulad ng PTA, hindi sila kasama sa nabanggit na batas. So, in other words, walang pagbabawal kung may donasyong voluntaryo na manggagaling sa PTA. Katulad na rin na sinabi ni Senator Coco na kapag ka ito ay donasyon, voluntaryo at galing sa puso, hindi ito bawal. Siguro ganito lang dapat ang ma-monitor, partner. For me lang, ha? Kung magdo-donate man, halimbawa tayo, parents tayo, partner. Ayan. Tapos tayo willing. Mag-donate sa school, Dapat ilista rin nila, kahit asosasyon to, kahit napag-desisyon to ng majority, although majority rules, partner. Alamin nila kung sino yung mga hindi pabor. Kasi baka hindi kaya financially. Tama. Diba? Kung hindi kaya financially, bilangin nyo lang kung sino yung pabor. Kasi iba talaga baka ayaw. Wala tayong magagawa dun eh. Kasi voluntary to eh. So kung 10 kayo na nag-okay, di hati-hatiin nyo na lang sa 10.
Yung para walang masabi sa inyo. Oo, contributions. Diba? Yun yun. Mm-mm. Tapos, wag yung, kasi ang sinasabi ni Senator Rafi Tulfo, pinopost pa daw kasi kung sino hindi nagbabayad. So, tingin ko, Ayun tama lang. naman siya doon. Oo. Tama si Senator Rafi Tulfo doon. Diba? Mapapahiya yung ibang Hindi naman ayaw dapat magbayad. yun. Yes. or hindi kaya magbayad. Mm-mm. Diba? So, tingin ko dapat, sa PTA, kung gusto niyo mag-contribute, Mm-mm. sino lang. Kaya nga So, ang voluntary gastos yan, mo, iba. Kung ang gasto sa isang bintalador, para gusto niyo yung anak niyo doon sa classroom na yun, malamigan. Mm-mm. Kung gusto niyo, masaya yung school. Alam mo, may ganung feeling si partner eh. Mhm. Masaya ka minsan ikaw-contribute sa school. Especially pag nakikita mong kulang. Tama. Diba? Ang mga magulang. Kulang na sa mata ng ibang mga magulang, kami na. Mm-mm. Kasi hindi na to parte ng Tutulong. budget eh. Oo. May ganun eh. Mm-mm. So, for me, dapat hindi yun pipigilan. So, pero, dapat kung sino lang yung umuo, yun na lang ang hingan nyo. Kasi nga voluntary. From the Hindi word porket voluntary. na pag-usapan nyo, dapat dito ganyan. Mm-mm. Diba? Partner, saka ito pa. Mm. Sabi na Alraya, no, fundraising pwede, pero contribution bawal. Oo, kasi ganito naman, partner. Oo. Diba? May mga PTA, magaling, yan, fundraising. Mhm. Pwede silang gumawa ng, pwede pagkakitaan, magbenta ng ganito, magbenta ng ganyan, Mm-mm. para makaipon, Mhm. to contribute. I don't think na magiging bawal siya. Okay. Diba? Mm-mm. So, tingin ko, ang dapat gawin, Mhm. kasi meron na kasing circular naman ng DepEd eh. Mm-mm. Yun yung sinasabi ni Senator Pia. Diba? Na meron naman. Hindi naman Oo. sila nagba-violate ng batas. Kaya lang, iba kasi yung basa ni Senator Coco na kahit pag hiningan mo yung bata, sa magulang pa rin niya manggagaling. Correct. Tama. Pero sabi ko, siguro, i-differentiate natin yung hinihingi na parang, yung contribution lang, piso, 2 piso, 5 piso, as compared sa may bibiling gamit para sa school na contribution ng mga, or na-gather na pondo ng mga magulang para sa ikagaganda ng school. Yun. Yun, di ba? So sabi nga natin, budget hearing to, pinag-uusapan ang issue about confidential fund. Pero ang issue pa rin talaga ni Senator Tulfo, hindi pa rin niya tinigilan yung issue ng RTIA tungkol sa PTA. contribution ng PTA. Dinala niya pa rin talaga. Ilang beses? 2 beses niya dinala. Sa Senado. Sabi niya, parang ito, hindi ako aalis dito or hindi ako matatapos dito hanggat hindi niyo to gagawin. Now, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546, period. And I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Bakit mauubos ang oras? Mauubos ang oras sa hearing kapag Oo. hindi, kaya dapat pagbigyan na, di ba? Sige na po, gawa na kami ng circular. Circular. Ganun ang Okay. nangyari. Ayan. Colleagues, no, I asked for a minute suspension to also gather the wisdom of the Senate, no, and I'd like to commend our colleague Senator Tulfo for raising this very important issue. We also took the opportunity to ask DepEd what actions, if any, have they taken upon receipt of similar complaints, and they confirmed that upon receipt of similar they have received similar complaints, and they have actually suspended airing PTAs. So on that note, Your Honor, they are prepared to issue a department order strengthening the law. Thank you very much. Thank you. That's all, Mr. President, Your Honor. Thank you. On behalf of the thousands and thousands and thousands of parents who have students in public elementary school, would like to thank DepEd and the sponsor na magpapalabas na po kayo ng department order para to strengthen the law. At pag nagkaroon ng violation, magkakaroon po silang sanction. Yun lang po talaga ang gusto ko mangyari para matuwa na po yung maraming mga magulang. Thank you very much. Mr. Maraming President, salamat. I Thank rest you my very much. case. Thank you very much, Senator Tulfo.